Number 7 na tayo, okay? Ng 7 I am ni Lord. Review lang tayo ng konti kasi patapos na tayo dito sa 7 I ams. Ano yung number 1? I am the bread of life. Number 2? I am the light of the world. Number 3? I am the door of the sheep. Number 4? I am the good shepherd. Number 5? I am the resurrection and the life. Last Sunday, ano last Sunday? I am the way, the truth, and the life. Okay, ito yung last sa 7 I ams, John 15 verse 5. John 15 verse 5, pakibasa ng malakas ha. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine. Okay, ano yung vine? Yung ubas, puno ng ubas. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, sino mang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Okay? Tingnan niyo po yung katabi niyo, sanga yan. O, di ba? Sabi mo, mukha kang sanga. Ba't kayo tumatawa? Meron ako mapakita sa inyo ng mga sanga-sanga, okay? Ng mga, tingnan nyo itong picture na to. Pakipakita nga yung picture. Hindi yan. Yung picture ng, okay, no? At, okay. Yan, yung mga yan. Okay, yan ay sa LU. No? Malapit yan sa LA. Yung kasing church na kasama natin doon sa La Union, sa Bawang, ay actually pinagpapastoran ng kuya ko. No? So anak niya yung dalawa pa dyan, nakasama ni na Denise. At doon sa paligid ng church, actually, andon nakapaligid yung mga sari-saring mga ubasan, yung mga vineyard. At dati, kung yung mga napupunta dyan, madadaan ka dyan, ang mga binebenta sa kalsada, yung mga grapes, no? Ngayon, ginawa nilang atraksyon at mas kumita sila, ay yung ikaw mismo ang pipitas ng grapes. Ikaw mismo yung gugunting. So, pupunta ka mismo doon sa ilalim ng mga puno ng ubas at ikaw ang kukuha ng mga grapes. No? So, naging magandang attraction siya. Okay, iniinggit ko lang kayo. Punta tayo, ha? No? Pero para makita natin, okay, okay, ganun pala yun. Tingnan nyo yung puno, malilit lang naman yung mga puno, di ba? Pero tapos yung mga sanga, gumagano na siya, kumakalat na siya, at doon nga nanggagaling yung maraming mga bunga. Ngayon, kasi nga, ipinapaliwanag ito sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng nature. Ngayon, kung si Lord gagamitin niyang halimbawa, at ilalarawan ang kanyang sarili at ang kanyang relasyon sa atin sa pamagitan ng kanyang technology, ang sasabihin niya, lalo na sa mga taga-syudad na Gen Z dito, sasabihin ni Lord, I am the internet and you are the gadgets. Whoever is always online, he it is that visits much sight. For apart from me, you can browse nothing. Tatagalogin ko ha, diyan ba? No, tatagalogin ko ha, no? Ako ang internet, kayo ang mga gadget. Kung sino ang laging online, siya ang maraming post. Kasi kung wala ako, wala kang Facebook. Yun ang ibig sabihin, no? Kung gagamit si Lord ng technology, okay? Ngayon, pinapakita nga nito, ano nga yun? Yung ating koneksyon sa ating Panginoon. So ano ulit yung pangpito na I am the Lord? I am the vine. No? Ako ang puno ng ubas. Ngayon kung si Lord ang puno ng ubas, tapos sabi niya, tayo ang mga sanga, tatlong bagay na kinakailangan, kiniklaim natin at maging totoo sa buhay natin. Number 1, I am connected. Pakisabi nga na malakas, I am connected. Come on, malakas, I am connected. Bakit? Sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Anong ibig sabihin nun? Ganito lang, kasi Christ siya, kaya Christian ka. Okay? Kasi Savior siya, kaya save ka. Kasi Lord siya, kaya follower ka. Amen?
Kasi nga, siya yung vine, ikaw yung sanga, mayroon tayong connection sa Kanya. Ang buhay daw natin, nakadugtong, nakakonect sa ating Panginoong Jesus. At ito ang pinakamahalaga na koneksyon. Hindi internet connection, hindi kung kani-kaninong connection kay mayor, connection sa kung sino-sinong mga kilalang tao. Hindi yon. Ang pinakamahalaga na mayroon tayo sa buhay natin ay ang Panginoon. Amen? At ang pinakamalala na wala tayo sa buhay natin ay ang Panginoon din. Okay? Tingnan nyo itong itong picture na ito. Sige, yung picture na una kanina. Sabi ng isang author na isang lingkod din ng Panginoon, si J.C. Ryle, pakibasa nga ng malakas, sabi niya, it is bad enough to be without money, or without health, or without home, or without friends. But it is far worse to be without Christ. Okay, sabi niya talagang hindi maganda. Yeah, it's bad, no? Saklap naman kapag wala kang friends, saklap kapag wala kang kalusugan, wala kang ganito, wala kang ganyan. Pero pinakamasaklap na mangyayari sa buhay mo ay yung wala si Kristo sa iyong buhay. Amen, mga kapatid? Halimbawa kasi, no, ang cellphone, sa totoo lang, kahit na gaano kaganda ang cellphone, lalo na sa panahon ngayon, napaka-importante, mayroon kang internet. Right? Right? Halimbawa, sa totoo lang naman, halimbawa, bumili ka ng iPhone 15. Pumila ka pa talaga, pinilahan mo pa. No? Tapos nakabili ka ng iPhone 15. Eh yung iPhone 15 na yun, magagamit mo pa rin naman yun, di ba, kahit walang internet. Right? Di ba, kaya lang, sayang naman yung iPhone 15 mo kung pang-call lang siya. Right? O kaya pang-text lang. Pambira, bumili ka pa ng gano'n kamahal na cellphone, tapos doon mo lang pala gagamitin, may camera ka nga, hindi ka naman makapag-photo lab. Di ba? Ano yun, no? So sayang naman, di ba? Mayroon kang pang-text, pero hindi ka makagamit ng messenger. Hello? Di ba, hindi ka makapag-X? Di ba, ano ba yung X? Di ba yung Twitter? Di ba? Pambira, may mga magagawa ka, pero mapapansin mo, ang daming limitation. So, ibig sabihin, hindi mo rin ma-enjoy yung iyong pagkamahal-mahal na cellphone. Tama? Tama? Cellphone pa rin siya, right? Okay? In the same way, ganun din naman tayo. Tao pa rin naman tayo kahit wala si Lord sa buhay natin. Right? Nakakapag-function pa rin naman tayo, nakakapamuhay pa rin naman tayo ng kagaya ng ibang mga tao kahit wala si Lord sa buhay natin. Kaya wala rin naman pagkakaiba sa buhay na iba. Nakakakain ka, okay, na may mga bagay na gusto mo, nagagawa mo, gano'n naman no? Pwede naman kahit walang connection kay Lord. Kaya lang, pag may connection kay Lord, mas iba ang buhay. Right? Kasi pag may connection kay Lord, unli ka, right? Amen? Meron kang unli life, meron kang buhay na walang hanggan. Meron kang unli peace, meron kang unli joy, meron kang satisfaction. Ibig sabihin, ang buhay mas maganda, mas makulay, mas meaningful kapag connected sa Panginoon. Amen? Kaya importante pala na tayo, siguraduhin natin sa buhay natin itong connection na to, that we are connected to Jesus Christ. At kailan ba tayo na-connect kay Lord? Kailangan ko muna siguraduhin ito, mga kapatid, na-connect tayo kay Lord nung tayo tumanggap sa Kanya. Nung siya tinanggap natin sa puso natin, sabi ng Biblia, tayo raw ay naging Kanya at siya ay naging atin. Nagkaroon tayo ngayon ng relasyon sa Panginoon. Pakisabi ng malakas, relasyon. Yun ang ibig nating sabihin sa connected, yung ating relasyon kay Lord. Tingnan nyo itong Galatians 5 verse 24. Galatians 5 verse 24. And those who belong, pakisabi ng malakas, belong to Christ Jesus. Tingnan nyo ano ang tawag sa atin? We belong to Christ Jesus. Kay Kristo. Have crucified the flesh with its passions and desires. Ang mga nakay Kristo ay ano raw, ipinako na nila, namatay na sila sa mga masamang mga bagay. Ibig sabihin, na-connect kay Lord, na-disconnect na rin tayo sa kasalanan. Amen? Pero ang gusto ko mag-focus lang muna kayo dyan, yung salitang belong. You belong to Christ. Tayo ay kay Kristo na, we are connected. Mayroon tayong relationship sa Kanya. Pakisabi nga ulit ng malakas, I am connected to Christ. Come on. Pakisabi, I am connected to Christ. That's number one, Number one. Number two,
I am devoted. Pakisabi ng malakas, devoted. Yan. Hindi lang tayo dapat connected, devoted tayo. Bakit? Sabi niya muna, I am the vine, you are the branches. Ibig sabihin nun, connection. Pero pangalawa, whoever abides in me. Sino mang nananatili sa akin. So, ibig sabihin, ang hinahanap ng Panginoon, hindi lang yung may relasyon ka sa Kanya, kundi mayroon ka ring commitment sa Kanya. Pwede bang may relasyon nang walang commitment? Tanungin mo jowa mo. Pwede, tama? Tama? Pwede rin bang may commitment nang walang relasyon? Yung mga MU dyan, magulong usapan. Di ba? So, pero, pwede talaga right? So, pwedeng mayroon kang relasyon, pero wala kang commitment. So, kaya sabi ng Panginoon, abide. Pakisabi ng malakas, abide. Sa Tagalog, manatili. Ang ibig sabihin nun nga, committed sa Panginoon. Ang sino mang nananatili sa Panginoon. Nag-i-stay, nagre-remain, hindi lumalayo. Okay? Laging malapit sa Panginoon. Laging close sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin niya ng abide. Alam nyo, yung salitang abide na yan, isa sa mahalagang emphasis ni Apostol Juan. Actually, dyan lang sa chapter na yan, yung chapter 15, kung bibilangin nyo yan, 11 times binanggit yung salitang manatili kayo, abide. Sa mismong buong aklat ni Juan na yan, 40 times binanggit yung salitang abide. At sa iba pang mga sinulat ni Juan, sa 1 John, 2 John, 3 John, itototal mo pa yun, isasama mo pa doon, meron pa ulit another na 27 times. Ibig sabihin, ang salitang abide, isa sa mga mensahe na napakahalagang marinig ng mga mananampalataya. Kung si Apostol Juan, lagi niyang sinasabi, abide. Si Lord naman, si Apostol Pablo, lagi niyang sinasabi, endure, persevere, manatili, magpatuloy, magpakatatag. Amen? So napakahalaga pala ito sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon. So sabi niya, whoever abides in me and I in him. Ang panawagan ay mag-abide, devoted. Pakisabi ulit ng malakas, devoted. Ba't daw kinakailangan mag-abide? Tingnan niyo yung susunod na verse, verse 6. Verse 6. Ano sabi? Pakibasa ng malakas, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. Ang sino mang hindi nananatili sa akin, siya ay itinatapon kagaya ng isang sanga at natutuyot. Tapos ano pa? Ano pa? Ang mga tuyot na to ay tinitipon at itinatapon sa apoy at sinusunog. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ganito mga kapatid, gusto kong maintindihan natin, nang inilalarawan dito ng Panginoon ay yung kagaya ng ginagawa sa ubas, na pag mayroong mga sanga na wala ng kwenta, siyempre anong ginagawa doon? Hindi na itinatapon kasi nga hindi na pinananatili doon kasi nga wala ng pakinabang. Ngayon, ganito para clear tayo. Hindi porke nakakita ka ng apoy sa Biblia, ibig sabihin impyerno agad. Hindi rin porke nakakita kayo ng kaligtasan o maligtas, ibig sabihin pupunta agad sa langit. Depende yan sa context, depende sa gamit ng salita. Okay? So ano ang tinutukoy ng sinusunog na sanga dito? Ang tinutukoy, ganito. Kasi nga, yung sanga, dahil nga sa hindi na namumunga, natutuyot na, ano ang ginagawa doon? Iniipon at itinatapon na lang, nang ibig sabihin, naging basura na. Hello? Tuyot, tinapon, kasi nga basura. So ano ang sinasabihin ng Panginoong dito? Na tayo raw kinakailangan manatili kasi ayaw niya na masayang ang buhay natin. Di ba pag basura, sayang? Di ba pag basura na lang siya, sayang? Tama? Hello, tama? Naalala ko tuloy, meron kaming cellphone dati na, hindi cellphone, yung laptop na MacBook Air na mahal, siyempre siya. Kaso dumating yung time, hindi na ma-start. Sinubukan kong papalitan ng battery, no? Kasi wala na siya sa warranty hindi na pasok sa warranty ng Mac, ng Apple. So, pinapalitan ko sa iba, hindi rin gumana. Kasama ko pa si JM noon, nagpunta pa kami saan ba tayo nagpunta? Sa bandang Ortigas, no? Naghanap pa kami ng, ano bang mall yun?
Sa may Green Hills, no? Yung naunang nagkaroon ng COVID, di ba? Yung unang-una. So, anyway, nagpunta pa kami doon. Tapos, tinignan-tingnan doon kung ano yung sira. Tapos, sira na yung power source yata yung pinaka-sira. So, ang nangyari, dahil nga sa walang power source, hindi mo malagyan na hindi siya mabuhay. So, bandang huli, itong MacBook na to, ay kahit nasabihin mong ang mahal, bandang huli, naging basura na lang siya. Ang tawag doon, sayang. Tingnan yung katabi, pakisabihan, sayang. Sayang na sanga. Right? Tingnan mo ay sayang, ganda pa naman ng body, ang nipis. Pinang-aahit ko yun eh. Sa sobrang nipis, yung MacBook ko na yun, pinang-aahit ko yun. Ay sayang, di ba? Ang ganda pa naman ng screen. Ay sayang yung keyboard. Sayang yung memory. Higit sa lahat, sayang yung mga picture ko doon. Kaso nga, ano magagawa mo? Di ba? Kasi nga, wala nang buhay, wala na siyang pakinabang, di na siya magamit, kaya nga nasira na lang siya ng ganon at natapon na lang. So, ibig sabihin, yun nga, wasted life. Pakisabi ng malakas, wasted life. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito, no? Wasted life. Nung sabihin niya, ikaw, mayroon kang connection kay Lord, pero hindi ka devoted kay Lord, ano nangyayari sa buhay mo? Wasted. Ulitin ko yun connected pero hindi devoted, nagiging wasted. Sayang na buhay. Sayang. Anong mga nasayang? Sayang ang iyong purpose, sayang yung iyong potensyal, sayang yung mga kakayahan, sayang yung mga opportunities. Sayang yung mga bagay na pwede mo sana maggawin na magiging kapakipakinabang at sana tatanggap ka ng gantimpala na pangwalang hanggan. Sayang yung mga bagay na pwedeng ma-enjoy mo dito sa lupa. Sayang yung mga bagay na kung saan pwede ka pang magamit ng Panginoon dito sa lupa. Bakit? Kasi nga wasted. Pakisabi ng malakas, wasted. Okay lang yung sayang-sayang na yan kung di ka naniniwalang may buhay na walang hanggan. Tama? Okay lang yun kung hindi ka naniniwala sa eternity, hindi ka naniniwala sa forever. Pero kung naniniwala kang mayroong forever talaga, di mo sasayangin ang buhay mo at paghahandaan mo yun at di mo gagamitin lang ang buhay mo sa mga bagay na pansamantala. Amen? Kasi tingnan mo to. Imagine nyo, kunwari nag-abroad ka mula 20 years old hanggang 50 years old. O ilang taon yun? O di ba? So, 20 years old hanggang 50, mga 30 to 31. Sabihin mo ng 30, right? So, 30 years ka nag-abroad, tapos nakaipon ka na, nakapagpundar ka na ng bahay, nakapagpagawa ka ng bahay sa Pilipinas, nakabili ka ng magandang kotse, may negosyo ka na, ayan, pwede na ako umuwi sa Pilipinas, umuwi ka na. Tapos, pag uwi mo sa Pilipinas, at talagang wala ka nang babalikan sa ibang bansa, pagdating dito, nasunog yung bahay mo. Na-aksidente yung sasakyan mo, total wreck, hindi insured. Tapos, nalugi yung negosyo mo. O, di ba? Sa edad na 50. Tapos, mula nung mawalan lahat ng to na pinagpaguran mo, mula edad na 50, nabuhay ka pa hanggang 90. O, ilang taon yon? 40 years. Tama? Ibig sabihin, yung pinagpaguran mo ng 30 years, yung lahat ng ginawa mo ng 30 years na nawala lahat, tapos mabubuhay ka pa ng another 40 years, ibig sabihin, yung susunod na 40 years ng buhay mo, puno ng panghihinayang. Tama? 40 years mong panghihinayangan yung pinagtrabahuhan mo ng 30 years. Ang ibig kong sabihin, ganito mga kapatid, mas mahaba ang walang hanggan. Gaano ka mabubuhay sa lupa? Life expectancy ngayon, karaniwang haba ng buhay, 80 to 90. O sige, sabihin nang mabuhay ka na ng 100, i-compare mo sa eternity, i-compare mo sa walang hanggan, balang araw makikita mo, yung ginawa mo sa 100 na yon, pag wasted ang buhay mo. Tapos pagdating mo sa pang walang hanggan, naku, manghihinayang ka, bakit doon mo lang ginamit yung 100 years ng buhay mo? Samantalang pwede mo palang gamitin yung 100 years, nang sa ganon, itong ginawa mo sa 100 years ng buhay mo, madadala mo sa pang walang hanggan. Maliwanag ba, mga kapatid? So ganun pala yon. Kaya dapat hindi sinasayang ang buhay. Amen? Kasi sayang ka kung ikaw ay busy pero hindi holy. May money pero walang ministry. Famous pero hindi righteous. Dami mong travel pero walang disciple. Successful sa sales pero fail sa pag-share ng gospel. Happy sa love life pero sad ang spiritual life. Lagi sa social media, walang time sa Biblia.
Naku, yun ang mga sayang na buhay talaga, no? Mga sayang na buhay, no? So, kasi pwedeng sa ngayon, alam niyo, ganito yan eh, pag hindi ka connected, pag hindi ka devoted kay Lord, di ba sabi niya, yung nga, hindi ka naman matutuyo agad eh, sa totoo lang, di ba? Subukan mong, kung may halaman kayo sa bahay mamaya, pag uwi nyo, putulin nyo. Wag naman. Baka sugurin ako ng mga magulang nyo at mga asawa nyo. Pag pinutol mo yung sanga, hindi naman pagkaputol niyan, tuyot na tuyot agad, tama? Tama? Okay? Ano pa yan? Lilipas pa, aabot pa yan hanggang bukas, parang fresh pa, parang buhay pa. Sa mga susunod na araw, pwedeng, parang okay pa siya, pero dahil putol na, dahil wala ng buhay na nakukuha galing sa puno, makikita nyo, bandang huli, tuyot na siya. Ganon din yung mga tao na hindi devoted sa Panginoon. No? Parang sa ngayon, parang, okay pa naman. No? Pero, makikita mo, bandang huli, ay natuyot na pala siya. Maliwanag, mga kapatid. Okay? Ano uli? Pwedeng ikaw ay connected, pero kung hindi ka devoted, ikaw ay wasted. Maliwanag. Okay? So, don't waste your life. Anong dapat kong gawin? Kaya nga sabi ni Lord, abide. Pakisabi ng malakas, abide. How to abide naman? Paano ba tayong mag-a-abide? No? Tingnan nyo itong verse 7. Verse 7. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko. So paanong mananatili kay Lord? Paanong maging devoted sa Panginoon? Paanong mabuhay ng committed sa Panginoon? Unang-unang dapat gawin daw, manatili ang kanyang salita sa atin. Ibig sabihin, binibigyan natin lagi ng oras ang salita ng Panginoon. Amen? Hello? Uulitin ko mga kapatid ha, hindi natin pwedeng ihiwalay si Jesus sa kanyang salita. Hindi natin pwedeng ihiwalay si Lord sa Biblia. Kung gusto mong makilala ang Panginoon, makinig at magbasa ng Biblia. Kung gusto mong mapalapit sa Panginoon, bigyan ng oras ang kanyang salita. If you abide in me and my words abide in you. Dapat nananatili tayo sa Panginoon, tapos yung kanyang salita, binibigyan talaga natin ng halaga sa buhay natin. Amen? Pero hindi lang ito yung, nagbabasa naman ako ng Bible Nakikinig naman ako ng message nagsisel group na. Hindi lang ganun yun. Tingnan nyo sa verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Sabi ng Panginoon dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Okay? How to abide in God's love? Sabi niya, pakibasa ng malakas, if you keep my commandments. Okay? Hello? If you keep my commandments, you will abide in my love. Kung susundin nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. So, ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin, manatili sa inyo ang aking salita, pero paano? Sundin nyo ang aking mga utos. Pag sunusunod nyo ako, nananatili kayo sa aking pag-ibig. So, hindi pala yung, basta kami close kami ni Lord. Nagbabasa naman ako ng Bible. Hindi lang ganon. Dapat pala, sinusunod natin ang sinasabi niya sa kanyang mga salita. Amen? You will abide in my love. Kaya nga dito sa church, from time to time, di ba, ginagawa natin, tinataas natin yung ating Bible. Sino may Bible dyan? No? Come on. Nandito kasi Bible ko. No? Para isang bitbitan. Okay. Pwede naman kayong mag-download, ha? Okay? Ano sinasabi natin? This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Amen? Amen? Come on, pakisabi ng malakas. This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Okay? So, yun nga, that's how to abide. Pakisabi ulit ng malakas, abide. Number 3. Ano yung number 1? I am connected. Number 2, I am devoted. At dahil sa devoted ka, I am enabled. No, I am enabled. Binigyan tayo ng kakayahan. Bakit? Sabi ulit doon sa verse natin, sa verse 5, sabi niya ay, whoever abides in me and I in him, ano raw ang kaya? He it is that bears much fruit. Siya ang mamumunga ng sagana. For apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung wala ako.
Kaya nga, enabled. God has given you the ability to bear fruits. Bakit? Kasi nga nananatili daw tayo sa Kanya. So ang Christian life, ganito pala yan. Hindi lang tayo connected kay Lord dapat devoted tayo. At pag devoted tayo, enabled tayo. Pag enabled tayo, anong ibig sabihin nun? Tayo raw ay namumunga. So anong ibig sabihin ng wala kang magagawa? Apart from me, you can do nothing. Anong ibig sabihin ng Panginoon din? Ibig bang sabihin nun, di ka yayaman? Come on. Ibig bang sabihin, di ka makakatapos ang pag-aaral? Ibig bang sabihin, di ka magkakapamilya? Hindi. Lahat ng yan, pwedeng makamit ng isang tao kahit wala si Jesus sa buhay niya. Tama? Tama? So anong ibig sabihin ng I can do nothing? Ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, wala tayong magagawa na mga bagay na mayroong halagang espiritual at pangwalang hanggan. Hello? Ibig sabihin, ganito. Nung sabihin ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Halimbawa, isa sa mga bunga ng totoong koneksyon sa Panginoon, ng pananatili sa Panginoon, halimbawa, pagbabagong buhay. Hindi totoong makapagbabagong buhay ang isang tao kung hindi siya connected talaga at hindi siya devoted sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi si Lord lang makapagbabago ng kanyang buhay. Halimbawa, hindi totoong makapag-worship kahit maglinggo-linggo ang isang tao. Hindi totoong makakasambayan kung hindi siya connected at hindi siya devoted sa Panginoon. Sino lang totoong nakapagbibigay ng worship na katanggap-tanggap sa Panginoon? Hindi yung kumakanta, kundi yung nakapagbibigay ng buong puso na pagsamba ay yun lang mga tao na talagang connected sa Panginoon. Bakit? Kasi sila nga yung mayroong spiritual na buhay. At sino yung talagang taos-pusong nakapaglilingkod sa Panginoon na yung kanilang paglilingkod talagang nakakatuwa sa harapan ng Diyos at yung kanilang pagsamba nakakatuwa sa Diyos, yung mga tao na nananatili kay Kristo. Maliwanag ba mga kapatid? Yun ang ibig sabihin ng apart from me, you can do nothing. Parang ano lang ulit, balik ako doon sa sinasabi ko yung sa cellphone, no? Balik ako doon sa, may cellphone ka nga. Sabi ni Lord, kunwari lang hindi na talaga sinabi. Ako ang internet, kayo ang gadget. Ako ang internet, kayo ang gadget. Ang sino mang laging online, siya ang maraming post, kasi kung wala ako, wala kayong Facebook. O baka yun, mamaya yun ang mamemorize nyo at kala nyo, yun ang John 15 verse 5 Baka yung Sunday school, Sarah, ituro mo yan sa mga bata At yun ang memory verse nila. Hindi ganun yun. No? Anyway, balik ako doon sa sinasabi ko yun. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng cellphone mo, iPhone 15. Okay? May connection, tama? Tama? Okay? Ngayon, kung yung unang-una na mahalaga dyan sa cellphone na yan, siguraduhin mo na mayroon kang data. Right? Okay? O kaya, kung wala mang data, at least may wifi. Ang problema, ang layo-layo mo. Di ba? Napalayo ka. Doon sa kinaroroonan mo, walang signal ang kahit ano. Walang wifi, wala kahit yung cellphone mo, yung provider mo, service provider mo, Smart Globe, wala lahat. Malayo, ibig sabihin, disconnected. Tama? Tama? So yun ang unang pwedeng mangyari. Ang ganda ng cellphone mo, kaya lang wala kang connection. Wala, sayang. Right? Pero pwede rin naman na, okay, hindi naman, lumapit na ako kay Lord, hindi na ako malayo kay Lord, lumapit na ako kay Lord. Lumapit ka nga, may connection ka na sa Panginoon, may wifi ka na, may internet ka na, kaso nag-ino-offline mo. Hello, yun ang ibig nating sabihin na you do not abide. Offline ka O natural, kung offline ka, ano ang mangyayari? Yun nga, hindi ka makapag-photo lab. Di ba? Offline Alam niyo ako, hindi ako nagpo-photo lab kasi ito pa lang Panalong-panalo na Pero hindi nga, di ba? Tingnan mo may cellphone, may connection, pero offline, sayang. Tama? Pero kung online, ayan, napapakinabangan. Amen? Yon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dyan. Apart from me, you can do nothing. Okay, so sabi niya, tayo raw ay mamumunga ng sagana. Ano ba yung mga hinahanap ng Panginoon na bunga sa atin? Unang-una,
Kaya sabi, balikan nyo yung verse na yun, sige, yung 15 verse 5. Mamumunga ng sagana. Anong fruit ang hinahanap ni Lord? Anong mga klaseng bunga? Unang-una, mga kapatid, listen ha, ang bunga ng Kristiyano ay pagpapaka-Kristiyano. Kasi ganito lang naman yan eh. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Mamumunga kayo ng sagana. O ano ang puno? Sige nga, kung puno ng ubas at sanga ng ubas, ano ang bunga? O natural, ubas. Tama? So kung Kristiyano, ano ang bunga ng Kristiyano? Ang bunga ng Kristiyano, Christianity. The fruit of a Christian is Christianity. Amen? Ang bunga ng Kristiyano ay pagpapaka-Kristiyano. Sabi nga nila, madaling maging tao, mahirap magpakatao. In the same way, madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Sabi nung iba, no? Pero yun na nga eh, kung ikaw committed sa Panginoon, kung ikaw connected sa Panginoon, sa totoo lang, hindi mahirap magpaka-Kristiyano. Ang mga nagsasabing mahirap magpaka-Kristiyano, malamang hindi gaano nagpipray, hindi gaano nagpapadisciple, hindi gaano nagbabasa ng Bible. Kaya hirap na hirap silang magpaka-Kristiyano. Kasi raw, kung online tayo lagi sa Panginoon, kung tayo raw close sa Panginoon, mas madali raw nating ipamuhay ang bunga ni Kristo sa buhay natin. Amen? Tingnan nyo, ano ba yung mga bunga na yan, Pastor? Unang-una sa karakter natin eh. Pakisabi, karakter. Ugaling pagpapaka-Kristiyano, ugaling Kristiyano. Galatians 5:22-23. Tingnan nyo nga to kung may bunga yung sanga na katabi mo. No? Tingnan mo to. Sige, tingnan nyo yan. Subanglit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano pa? Kagalakan. No? Kapayapaan. Pagtsatsaga. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. O yun daw, kung tayo raw pala connected sa Panginoon at nabubuhay na malapit sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Kanyang salita, nagpipray tayo, talagang sumusunod tayo sa Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu makikita sa atin. Yan yung mga katangian na yan. May nakita akong dati pa na picture sa Facebook, pakipakita nga yung bro, yung bata na antindi ng self-control. Yan, oh. Nanginginig na yung kamay niya, gusto nang sampalin yung yung gigil ka na, pero ayaw mong malaglag ang bunga ng banal na Espiritu. Sabi. Hindi naman, actually. Actually, kung talaga may bunga ng banal na Espiritu, at talagang mayroon ka ng kainahunan, hindi ka kailangang gumagano. Kasi nga, nanggagaling sa loob yung kakayahan na yan. Amen? Amen? Bunga sa karakter. Ano pa? Sa conduct, actually. Pagpapaka-Kristiyano pa rin yun, conduct sa mga bagay na ginagawa natin. Tingnan nyo ang Colossians. Colossians 1:10-11. Pakibasa ulit ang malakas. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. O tingnan nyo yun ha, doon na lang tayo. No, sabi niya, bearing fruit in every good work. Ano raw? Good work. Mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa, ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa ating pamilya, nagiging mabuti kang kapamilya, nagiging mabuti ka sa mga tao sa paligid mo. Basta yung mga mabuting gawa daw natin, yan daw mga bunga na galing sa ating koneksyon at commitment sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid? So yun pala yun, fruitful life. Unang-una talaga, pagpapaka-Kristiyano. Pero pangalawa, na bunga ng totoong Kristiyano ay dagdag Kristiyano. Okay? Ano pa uli? Ang bunga ng Kristiyano ay dagdag Kristiyano. Hindi lang pagpapaka-Kristiyano, kasi ganito lang naman yan di ba? Ano ba ang bunga ng pusa? Di ba? Ano ba ang bunga ng mangga? O di mangga. Di ba? Ibig sabihin, kung Christian ka, na sinabi ni Lord, mamunga ka, anong ibig sabihin na bunga? Diba? Kapwa Kristiyano. Amen? Amen? Tao ka, nanganak ka, o natural, ang anak mo, tao din. Diba? So, ganun din naman yon. Nung sabihin ng Panginoon na mamunga, ang ibig niyang sabihin,
tayo raw magbunga ng mga tao, magdala tayo ng mga kaluluwa sa Kanya. Maglapit tayo ng mga tao sa Kanya. Yun yung bunga talaga na gustong-gusto ng Diyos na makita sa atin na mga mananampalataya. Okay, tingnan nyo itong John 4:35 to 36. John 4, verse 35 to 36. Sabi ng Panginoong Hesus dito, hindi ba sinasabi nyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan nyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay ng walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Ano ang tinutukoy ng Panginoon dito? Si Jesus nagsasalita dyan. Sabi niya sa mga tao, sa kanyang mga alagad, tingnan nyo, ang bukirin, hinog na ang mga anihin. Ang tinutukoy niya, yung maraming mga tao. Nung nakita ng Lord yung maraming mga tao, sabi niya sa kanyang mga disciples, tingnan nyo yan, ang dami-dami na. No, ang dami-dami ng mga anihin. Hinog na sila. Sila yung mga bunga. Tingnan nyo raw, tumingin daw tayo sa paligid. Tumingin daw tayo sa mga tao. Sa mga, kung saan man tayo laging andun. Sa school, sa community natin, sa company natin, kung saan man tayo. May mga bunga na po dyan. May mga hinog na. Inaantay na lang kung sino raw po ang aani. Malamang ikaw na yon. Amen? Ay, alam nyo, minsan may mga hinog na talaga eh. Kaya lang yung mga Kristiyano ayaw mag-invite. Ayaw mag-share ng gospel. Ayaw mag-approach, nahihiya, natatakot. So yung mga hinog na, pwede nang pitasin. Yung mga andyan na, pwede nang dalhin talaga sa Panginoon. Nag-aantay lang, pero yung mga Kristiyano, wala pa rin ginagawa. Tandaan ninyo mga kapatid, ang dami-dami ng mga bunga na hinog, inaantay na lang ang ating pagkilos. Amen? Gagamitin tayo ni Lord. Amen ba? Sinong naniniwala na doon sa kanyang school, marami pang madadalang kaluluwa? Doon sa kanyang trabaho, marami pang madadala. Doon sa mga kapitbahay, sa pamilya, may mga madadala pa tayo. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoon na bunga. Okay? So, sabi niya uli, John 15 verse 5, sabi ng Panginoong Hesus, I am the vine, you are the branches. Pakisabi, I am connected. Pakibalikan natin yung verse na yun. Tapos, ano sabi niya? Whoever abides in me. Sabi uli, I am devoted. He it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. I am enabled. Come on. I am enabled. Amen? Tumayo tayo lahat mga kapatid. Basahin natin ang verse 8. Tawagin ko ang worship team. Basahin nyo to. Sabay-sabay tayo. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Paano raw mapapatunayan na tayo ay totoong kay Lord? Connected talaga tayo at committed. Kasi ang totoong disciple, hindi lang connected, committed. Amen? Para hindi nga wasted. Amen? Paano raw mapapatunayan that you are true my disciples when you bear much fruit? Pero hindi lang yun no? Higit sa lahat. Pag daw tayo, sabi niya, namumunga ng sagana, ano raw nangyari? By this, my Father is glorified. Hello? Dito napaparangalan ang Ama sa langit. Pag daw tayo namumunga. Anong ibig sabihin? Kilala ka ng mga tao sa paligid mo. Halimbawa, kilala nila yung ugali mo. Kilala nila na mayroon kang masamang ugali. Tapos sakita nila, magmula nung lumapit ka sa Panginoon, nagbabago ka. Sabi niya, by this, my Father is glorified. Amen? Amen? Nakita ka ng nanay mo, ba yung anak ko laki ng pinagbago magmula nung nagpupunta dyan sa church na yan kung anong church man yan Di ba? Ba nagbabago Sasabi, alam nyo, dahil doon, the Father is glorified. Amen? Amen? Ba yung anak ko, hugas ng pinggan Kahit di pa nakakainan, hinuhugasan Di ba? Kahit di pa nasusuot, nilalabhan. No? Dahil sa sobrang nagbagong buhay. Okay?
Ibig sabihin mga kapatid, alam nyo, pag tayo may nabago sa ugali natin, pag may nabago sa buhay natin, sino raw ba ang napapapurihan? Di ba yung tatay? Amen? Amen? Di ba nga yung mga magulang dyan, ay, taas ng grade kaninong anak yan? O di ba, kung anak ko yan, ako yun. Proud ka, tama? Alam nyo, ang ibig sabihin yan, make daddy proud. Make our daddy in heaven proud. Gusto raw niya, maging proud siya sa atin na kanyang mga anak. Sana maipagmalaki talaga tayo ni Lord, yung mga taga-GTC. Amen? Totoong mga taga-GTC na yan, sabi ng Lord, mga anak ko yan. Nakikita yan, nagbabago. Hindi man perfect yung mga yan, pero nagbabago yung mga yan. Amen? Nagbabago ugali, nagbabago ng pakikitungo sa kapwa, gumagawa ng mabubuti, naglilingkod sa akin yung mga yan. And God is glorified. Ay, mga taga-GTC na yan, nagpapagamit sa akin yan. No? Hindi sila papayag na sila lang maligtas. Nagliligtas din yan, nagpapagamit sila sa kaligtasan ng iba. Amen? At ano ang bunga noon? The Father is glorified. Amen? Mayroong nagsabi ganito, no? Mayroong nagsabi, when God is most glorified, believers are most satisfied. Ulitin ko when God is most glorified, believers are most satisfied. When God is most glorified, believers are most satisfied. Ibig sabihin pala noon, dapat ganito ka. Ang pinakamatinding kaligayahan ko ay mabigyan ng matinding karangalan ang tatay ko. Amen? Amen? Ano raw? Ang pinakamatinding kaligayahan at kasiyahan ko sa buhay ay mabigyan ng matinding karangalan ang tatay ko sa langit. Amen ba, mga kapatid? Sige po, palakpakan naman natin ang Panginoon po dyan. Kaya, sa hapon na to, sa ating pagtatapos nitong 7 I am statements ni Lord, declare nga natin to at muli, kaya nga natin pinag-uusapan ang Panginoong Jesus. Sabi niya, I am this, I am that. Kasi gusto niya mapalapit talaga tayo sa Kanya. Ang point nito, makilala mo si Lord para mas mahalin mo siya, para mas sundin mo siya. Hindi yung makilala mo siya tapos wala lang. Hindi. Kailangan ngayon, mas nakikilala natin siya, mas binibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? So, i-declare nga natin to, Lord, ako, yung buhay ko para sa iyo, with all I am, no? I belong to you, Jesus. I believe in you. And I will walk in all of your ways. Amen? Ang buhay na connected kay Lord, pero hindi devoted sa Kanya, magiging wasted. Pero ang buhay na connected sa Kanya at devoted sa Kanya, magiging enabled. Mas may kabuluhan ang buhay natin. Ang buhay natin, mas aani ng gantimpala, hindi lamang sa buhay na to, kundi sa pangwalang hanggan. Kaya sa oras na to, kapatid, ito ang panawagan ng Panginoon. Bakit pa ulit-ulit sinasabi, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa akin? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niyang mawala ka sa Kanya. Ayaw niyang lumayo ka sa Kanya. Gusto niya maging close ka lagi sa Kanya. Kaya sa oras na to, pwede ba sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, mananatili ako sa iyo. Yes Lord, walang layuan, walang bitawan, Panginoon, ang buhay ko sa iyo. Yes Lord Jesus. Yes Lord. If that is your prayer, kapatid, itas mo nga ang dalawa mong kamay. Kung ito ang sinasabi mo sa Panginoon, yes Lord. Yes Lord. I'm forever yours. Habang buhay na to, Panginoon. Habang buhay. Walang bawian. Todo na to, Lord. My life is yours. Thank you, Jesus. Tanggapin mo ang mga buhay namin, Panginoon. Salamat ng maraming nakilala ka namin. Binigyan mo kami ng relasyon sa iyo. Ngayon po, Panginoon, sinasabi nga po namin, kagaya ng panawagan mo, tumutugon kami, Lord. Manatili kami sa iyo. At mananatili kami sa iyo, Panginoon. At mananatili ka sa amin. Salamat, Panginoon, kasi pinangako mo, walang makakaagaw sa amin mula sa iyong mga kamay. Salamat po, Panginoon. At alam po namin na habang hawak mo kami at habang kumakapit kami sa iyo, alam po namin na mas mararanasan ka pa namin, mas marami ka pang gagawin sa buhay namin, at maluluwalhati pa ikaw sa buhay namin. Panginoon, ito ang ilagay nyo sa puso namin, yung maparangalan kayo. Ito ang ilagay nyo sa puso namin, Panginoon, yung ikaw ay mabigyan talaga ng higit pa na kaluwalhatian. Lord,
This is our prayer, this is our desire. At ngayon nga po, Panginoon, suguin nyo kami mula rito, taglay namin ang basbas nyo sa mga buhay namin. Basbasan nyo ang bawat pamilya, ang bawat negosyo, ang bawat trabaho, ang bawat pag-aaral, ang kalusugan, mga relasyon. Basbasan nyo kami ngayon, Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.